Hello, my dear Taurus. Welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, my dear, is ang iyong second half of October. This is from October 16 hanggang sa katapusan, and this is a general reading. So reminder, paalala lamang po na ang gagawin natin ngayon ay general reading, so hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. And para naman po dun sa ating private reading, sa mga gusto po mag-inquire, magpa-book ng schedule, maaari lamang po na magpunta sa ating description box down below. Nandun po yung link ng ating Facebook page and WhatsApp number. Huwag pong mahiyang mag-message. Okay, so last shuffle na tayo, my dear. Tapos cut na natin into 3. Let's start your reading. Taurus, second half of October. Umpisahan natin, my dear, sa pagkuha ng card sa area ng iyong money and career. Okay? Taurus. Okay, eto daw. We have here the 8 of Cups. Okay. So, ang sinasabi dito, my dear, sa card na ito, yung mga drama na may kinalaman sa usapin ng emosyonal. Okay, kahit anong pinakauna na nakukuha ko, my dear, is yung kahit anong basta drama, okay? Like for example, meron ka mga past mistakes sa energy ng iyong money, okay? So, wag mo yung gamitin ngayon second half of October, my dear, okay? Wag mo masyadong i-highlight 'yon na sana yung pera na yun hindi ko na lang binigay sa kanya, sana itong pera na to ay ibinayad ko na lang sa ganito, yung puro sana yung mga ganon, okay? This is the time also, my dear, connected pa rin sa energy ng drama, na maging aware ka na posibleng meron mga tao na lalapit sa'yo and meron silang mga daladalang mga drama or mga kwento ng buhay, okay, kung ano-ano man, my dear. You need to be aware, my dear Taurus, na meron ka rin pinagdadaanan, okay? Basta itong card na to is more on very highlighted yung pag-iwas or pagtalikod sa kahit anong drama, my dear. Especially kung may kinalaman sa usapin ng pinansyal, okay? Kumbaga nangyari na ang nangyari, that's it, okay? Kasi ang nakukuha ko dito, my dear, posibleng maging, maging balakid mo, my dear, para magpatuloy ka pa, my dear, okay? And isa pa sa energy na nakukuha ko dito, my dear, this is the time din, my dear, na ma-develop mo yung iyong inner strength o yung magiging brave, okay? Na gawin yung mga bagay na posibleng connected or makakatulong, my dear, sa usapin ng iyong financial or ng iyong money and career. Okay, kung ano man yan, my dear, na kasi kung affected ka, my dear, ng mga bagay na ginawa mo, my dear, in the past, yung mga mistakes mo, my dear, na connected sa energy ng pera, makaka-apekto yun, my dear, dito sa mga gusto mong mangyari in life. And at the same time din, kung medyo mag-entertain ka rin ng mga drama, at saka kung mga kung ano-ano, my dear, there's a tendency din talagang maapektuhan ka. Kasi kung makikita mo dyan si 8 of Cups, move forward talaga siya. Okay? So, dito tayo, my dear, sa energy ng iyong connection, okay? Dito, my dear, family, friends, and relationship is welcome. Tingnan natin. Dalawang card. We have here the 2 of Cups and the 5 of Wands. Okay, tension, away, my dear, hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakasundo. Okay? So, expected mo, my dear, na may mga ganun eksena ngayong second half of October. Meron mga away, meron mga hindi pagkakaunawaan, may mga tension, my dear, sa energy ng connection. And hindi ko lang to kino-close, my dear, sa area lang ng relationship, ha? Family and friends, okay? May mga ganon, okay? And mga close mo talaga to, my dear, kasi merong 2 of Cups over here. Ayan, meron 2 of Cups. So, ibig sabihin, mga tao to na malalapit talaga sa puso mo. And there's a tendency na magkaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan, okay? So, yon. Kaya nga sinasabi dito, umiwas ka talaga sa mga drama, okay? Nangyari na ang nangyari, okay? So, hindi maganda yun sa area ng iyong love or ng iyong connection. Kasi 5 of Wands yan, my dear, eh. Posibleng away yan na physical, hopefully not, or posibleng away yan na may kinalaman sa emosyonal, okay? So, punta tayo, my dear, sa yung overall na energy. Okay?
Tingnan natin ang yung overall na energy. Taurus, second half of October. Okay? We have here the energy of the Ace of Cups. Uy, this is energy of emotional freedom. Alam mo, my dear, puro emotion, no? It's more on emotion. Kung ano man yung mangyayari na parang tension or away, my dear, sa loob ng connection, once again, family, friends, and relationship is welcome sa area na to. I can feel, my dear, na parang nakatakda siya na mangyari. Parang ganun, para mag-move forward ka. Kasi sinasabi, my dear, sa area ng iyong career na kinakailangan mo talaga mag-move forward into pa rin yung mga bagay na dapat mong gawin o yung mga manifestation in life. Baka may humahadlang sa'yo, my dear, na connect, na malapit sa'yo, okay, na very, very close sa'yo, kasi 5 of Wands to, tsaka 2 of Wands yan, very, very obvious naman, my dear, maski hindi ko masyadong ipaliwanag. Pero ito kasing energy ng Ace of Cups over here, this is energy of emotional freedom. Okay? Emotional freedom. Parang you wanna be free. Gusto mo maging malaya, my dear. So, if just in case meron mga tension na mangyayari talaga, my dear, may mga away, misunderstanding, or something, that is a parang pinto, my dear, na magbubukas para makaalis ka dyan sa tao na yan. Parang ganon, okay? So, tingnan natin, my dear. Yun lang yung nakukuha ko so far, na parang itong tension na nangyayari sa area ng connection is meron siyang reason kung bakit siya mangyayari. Okay? Merong mag-aaway or meron hindi magkakasundo sa isang bagay, pero hindi siya yung parang hindi siya bad. Okay? Bad siya kasi nag-aaway, pero it's more on meron siyang good benefits sa iyo, my dear. Okay? Additional cards tayo. My dear Taurus, second half of October. Let me see. We have here the energy of the Emperor. My dear, success ito. Okay? Itong pupuntahan mo dito sa energy ng career, success to. Ibig sabihin, papunta ka sa success. Okay? And hindi pwede na merong mga drama or may mga ganito, may mga ganyan, yun ang nakukuha ko dito kasi Emperor yan, my dear. Okay? So, ibig sabihin, malapit ka na dun sa gusto mong mangyari. Okay? You are just there. Pero lately, siguro parang nababalot ka siguro ng mga emotion or meron mga energy sa paligid mo. Okay? So, tingnan natin. Let me see. What is going on? We have here the King of Cups. Okay, this is more on understanding. I think yung iba sa inyo is pagod na kayong intindihin at unawain yung tao na yan, kung sino man yan. Okay? Parang pagod ka na mag-adjust sa kanya. May di ang lakas ng energy na parang maski yung ating buong may kapal sinasabi na parang hindi mo siya deserve. Parang ganun, hindi mo deserve ganitong klase ng treatment, hindi mo deserve yung tao na yan. Yun ang nakukuha ko dito, my dear, okay? And there's a tendency talaga na may mga tension, away, or something na mangyayari, my dear, ngayong second half of October because you need to be free from this energy, okay? So, punta tayo, my dear, sa energy ng iyong heart. Tingnan natin. Anong sinasabi ng iyong heart? The High Priestess, okay? Energy of revelation. My dear, baka nagkakaroon ka rin ng mga awakening ngayon. Yung heart mo siguro nagigising na sa katotohanan, okay? Kasi based sa form ng reading natin, may energy na humahadlang sa'yo para maging successful ka, okay? Kasi itong energy ng Emperor na nasa area ng career, this is a good sign na merong something na naghihintay sa'yo. Pero itong energy ng King of Cups, si King of Cups kasi is very understanding, maunawain. Okay, kung makikita mo dito sa energy ng Two of Cups, ayan, very understanding, inuunawa mo siguro. Pero bakit may Five of Wands? So there's a tendency, my dear, na baka sumabog ka ngayong second half of October. Okay, yung sabihin mo, ano ba bang kulang? Ibinigay ko naman lahat, yung mga ganon. Hindi naman sa panunumbat. Pwede, my dear, okay? Pwedeng ganon. Sa energy ng High Priestess, this is energy of revelation, okay? For some of you, siguro nakikita mo na yung worth mo, yung value mo bilang isang tao. Paulit-ulit talaga yung energy na parang hindi mo talaga deserve kung sino man tong tao na to. Hindi mo siya deserve. Okay? Let me see. Next card tayo, my dear. We have here the energy of the Strength card na sa area ng iyong career. My dear, ang ganda ng career mo. Kaya nga sinasabi pa ulit-ulit kanina na umiwas ka talaga sa mga drama. Okay? Mga ganon. Umiwas ka talaga.
Okay, kung ano yung mga pagkakamali mo sa usapin ng pinansyal, kung ano may mga ginawa mo, kung sinuportahan mo man 'to, kung ano man yung ginawa mo, is okay. Huwag kang masyadong manghinayang doon. Ang mahalaga is yung magkaroon ka nitong Ace of Cups mo sa taas. Makuha mo 'to, yung emotional freedom, yung makalaya ka dito, yung matanggal yung bara mo sa liig, my dear, okay? Pakiramdam ko kasi parang may tinik na nakaano diyan sa lalamunan mo, eh, okay? So, tingnan natin, my dear. Let me see. Medyo na-curious ako dito sa energy ng... Actually, parang nakikita ko na yung picture dito, my dear, sa energy ng love. Pero, di ba? Tingnan natin. Mahirap magsalita. Kulang pa tayo ng card. Let me see. Oh, the Ace of Swords. My dear, nandito yung change. Gusto mo ng change sa energy ng connection. Nasa area talaga ng connection. I have this very, very strong feeling talaga na sasabog ka na, my dear, ngayong second half of October. And hindi ito maganda. Kasi ayaw natin na nagagalit si Taurus. Talaga, oo, mababaliktad na naman ba ang bahay? Dear, anak ko, oo. Energy ng change. For some of you, my dear, kahit siguro mahirap, ikakat mo itong tao na to sa life mo. Ikakat mo talaga siya. Nandito, my dear, yung problema sa energy. And maulit-ulit ko talaga nare-receive na siya, parang siya yung humahad lang para doon sa success mo. Okay, siya yung humahad lang sa'yo para maabot mo yung mga pangarap mo or something. Last 3 cards na lang tayo, dear. Last 3 cards. We have here, the energy of the world card. Ang ganda nung career. Dear, sobrang ganda. Parang malapit na lang na doon ka na sa finish line. Okay. Alam mo bakit sinabi ko kanina para nabibirdohan ako sa energy na to? Kasi, alam mo, meron akong nakukuha na parang sinasadya niya rin. Yung parang ganun, yung parang ang hirap, parang sinasadya niya rin, my dear, na hindi mo maabot yung mga bagay na gusto mong maabot. Parang may ganun ako nakukuha na energy. Parang basta ang weird ng feelings dito sa area na to, ang weird. Okay, pero sa area kasi may dear ng revelation, kung meron man siyang ganun na energy na talagang sinasadya niya yon, yung ganun na energy para hindi mo maabot yung mga bagay na gusto mong maabot or mangyari sa buhay mo, marireveal yan. Kasi ang awakening mo ngayon, my dear, is nasa area ng heart. Ibig sabihin yung puso mo. So, hindi pwedeng sabihin sa'yo ng isang tao na I love you or ganito or yung awa. There's a tendency, my dear, na kaya sabi ko nakakatakot pag ganito yung nangyari. Kasi yung awa sa heart mo nawawala. Nagiging cold ka, my dear. Yun na nakukuha ko, my dear. Nagiging cold ka talaga. Second half of October. Okay? Pagdating sa kanya, kasi napuno ka na eh. Pero kahit nasabihin mong naging cold ka, there's a tendency, my dear, syempre, minahal mo yung tao, di ba? Once again, hindi ko lang to kino-close, my dear, sa area ng relationship, pwede to sa family, friends, okay? Konektado sa yung tao. So, apektado ka pa rin, okay? Pero yun nga lang, parang nagiging cold ka na. Yung mga bagay, my dear, na hindi mo masabi noon, there's a tendency na nasasabi mo na ngayon sa kanya. Yung mga bagay na parang, ay, ayoko sabihin to kasi masasaktan siya. Pero ngayon, my dear, nasasabi mo na. Okay, yun na nakukuha ko, my dear. Nagiging mas open ka na, my dear, na, ganito, ganyan, ganito, ganon. We have here the energy of the 8 of Pentacles. For some of you, is gusto mo mag-change siya. Okay, for some of you, gusto mo na mag-change siya. Gusto mo siguro ng kasi this is energy of work, okay? So, there's a tendency na meron kang gustong makita na result sa kanya, pero hanggang ngayon kasi may siguro hindi mo pa rin talaga nakikita. Parang ganon, na nakukuha ko. Parang gusto mo mag-effort din siya, or gusto mo ng change, gusto mo ng pagbabago, pero hanggang ngayon hindi mo pa rin talaga nakikita yun, dear. Okay, so let me see. Last card tayo. Last card, okay, we have here the energy of the 8 of Swords, okay? Trap card, my dear, okay? And the 4 of Cups, ayan, nai-stuck ka, my dear. So, ang nakukuha ko dito, my dear, itong energy dito ng 8 of Swords, yung blindfold na yan, my dear, dahan-dahan na to nawawala. Okay? Kasi I have this strong feeling na tinitira ka talaga emotionally. Okay? Tinitira ka emotionally, nagpapaawa sa'yo or something. Tinitira ka talaga emotionally. Pero nawawala na to. Nawawala na to, my dear. Okay? Nawawala na to. Okay? Hindi ko ba alam kung matutuwa ba ako sa reading mo or hindi. And kung makikita mo, my dear, oh, this is the Ace of Cups. Teka lang. Ayan, oh, this is the Ace of Cups. Tingnan mo yung kamay, yung cups. Tapos, tingnan mo to, oh, yung kamay, yung cups. Tapos, ayan, oh, parang sinasabi kasi, my dear, na, di ba sabi ko nga kanina, huwag ka masyadong maano sa emotion. And ayan na naman tayo sa emotion, oh. Okay? So, ino-offer na sa'yo to, my dear. And sabi ko nga sa'yo kanina, my dear, kung ano tong mangyayari,
this is guided, my dear, ng ating buong may kapal. Ibig sabihin, gusto din to, my dear, ng ating creator na mangyari. And paulit-ulit ko talaga nararamdaman, my dear, na parang hindi mo talaga deserve tong tao na to. As in, like, hindi mo talaga siya deserve. And wala man tayong death card over here, pero posibleng ganun yung mangyari. Okay? So, my dear Taurus, ito ang reading mo para sa yung second half of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pag-click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.